Gatas na gatas! Gatas na gatas! Gasper! Gasper! Fuck you! Ano, makagago? Galingan mo pa! Galingan mo pa, putang ina mo! Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue, right back at it again with another Norman Mangusin content. At gatas na gatas to, mga ka-plastic. Isang dekalibre na naman ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi man sa inyong lugar. At ang tatalakayin natin ngayon is all about dito sa pag-revoke ng kanyang lisensya matapos na hindi dumalo sa show cause order ni Norman Mangusin sa LTO, mga ka-plastic, dahil lumabag siya sa batas trapiko. Hindi na maaaring magmaneho na makaraang i-revoke ang LTO ng lisensya ni Norman Gusgusin, mga ka-plastic. It is a one-day process lang yon, mga ka-plastic. So 100% wala nang karapatan si Norman Mangusin na magmaneho ng sasakyan sa kahit anong uri ng sasakyan, mga ka-plastic. So, ang mangyayari dito is, ang tanong na lang dito, kung makakalusot ba si Norman Mangusin dito. Kasi sabi dito, tuluyan ng i-revoke ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng isang di kilalang vlogger matapos ireklamo ng netizens ng kumakalat sa social media ang kanyang video na nagmamaneho ng isang Ford Expedition na may kakabit na pekeng plaka at hindi nakasuot ng seatbelt. Nakita rin sa viral video ang madalas nitong pagtingin sa camera ng mobile phone habang nagmamaneho ng nasagabal sa kanyang paningin sa kalsada na posibleng maging dahilan ng aksidente at panganib sa mga kapwa motorista. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacalinaw, ay hindi umano sumipot ang naturang vlogger sa itinakdang hearing ng LTO Intelligence and Investigation Division o IID upang magsumite ng kanyang verified comment explanation para ipaliwanag ang panig nito kung bakit hindi siya dapat patawan ng mga kasong paglabag sa failure to attach authorized motor vehicle, license plate, mandatory use of seatbelt, distracted driving, reckless driving, at improper person to operate a motor vehicle. Ipinaliwanag ni ASEC Lacanilaw na dahil sa pagbabaliwala ng vlogger sa naunang inilabas na show cause order ng LTO, tuluyan ng inirevoke ang nangahensya ang kanyang driver's license at mananatiling nakaalarma ang Ford Expedition habang hindi pa sumasailalim sa kumpletong roadworthiness inspection sa LTO Motor Vehicle Facility, mga ka-plastic. So ito ang naging resulta sa pagmamatigas ni Norman Mangusin after niyang mag-humanitarian kahapon at nagbibigay siya ng mga bigas sa mga tao na nauuto niya, mga ka-plastic. So instead na asikasuhin niya ang mga dapat niyang asikasuhin, ay parang hindi niya iniintindi ito bagkus may connection daw siya di umano sa loob ng LTO. So ano ang dapat nating gawin kung gano'n ang nangyayari sa Pilipinas? At lalo na kung si Norman Mangusin pa ang kaya niyang manipulihin ang sitwasyon ng mga tao. So meron siyang buwelta kay ASEC Lacanilaw regarding dito. Dahil naninindigan sa kanyang mga katwiran. So panoorin natin yung video kung ano yung gusto niyang ipahatid sa mga netizens at the same time kay ASEC Lacanilaw sa LTO. Dahil ito yung kanyang nirereklamo. Hawak yung cellphone. Ibang tao ho ang may hawak.
yung drive, yung alalay ko. Sinungaling. So, naka-live pa rin. So, in-start ko yung sasakyan, umuwi na ako. Nasa loob lang ho, within the perimeter of subdivision yun. In-screenshot ng basher, kinall out ang LTO, umaksyon agad si LTO, ang tulen. Ang tulen, ang galing-galing nyo, mga kopels. Ang tulen. Bakit ho yung complaint ko na yung ninakaw na sasakyan ko, complete HPG, tinatanong ko sa inyo, ilang beses ako nag-complain sa inyo, bakit ho na i-transfer to ng ito ho ay nakaw. Ba't hanggang ngayon wala kayo sagot? Diba? Ba't hanggang ngayon wala kayo sagot? Paiyakan tayo, Yusek. Gusto ba? Sanay ako dyan. Ngayon, Yusek, tatanggapin ko na yung hatol ng LTO. Wala problema. Nagkamali po ako eh. Pero hindi ko po kaya tanggapin na yung sasakyan ko na kinumplain ko sa inyo na i-transfer nyo sa ibang tao ay hindi ho ako papayag na ma-unnotice yun. Kakasuhan kita. Oo. Kakasuhan ko kayo lahat. Magpaiyakan tayo. Laban ako dyan. Yusek, pinalakpak ako LTO. Ang galing ho ng LTO. Palakpak. Siya pa ang naninindigan at siya ang may lakas ng loob na magdemanda sa LTO. Especially kay ASEC Lacanilao Marcos. At isipin mo mga kaplastik, parang gusto niyang mangyari. Hindi niya justified niya sa sarili niya na kung gumagawa ng mga illegal, like na yung kine-question niya na ninakaw na sasakyan na ibinenta pa sa ibang tao, yung kanyang sasakyan di umano na nanakaw at ibinebenta sa ibang tao. Bakit hindi daw kine-question? Gayon daw ay nag-report daw siya sa HPG na ninakaw yung kanyang sasakyan at mabali-balita daw niya na si Norman Mangusin ay yung kanyang sasakyan ay binenta daw sa ibang tao. Yun yung kinakatwiran niya sa LTO. So nagde-decide siya na idemanda ang LTO at kung sino man yung taong involved doon. Yun yung kanyang gustong palabasin. At ito pa yung isa pang mga katwiran niya, mga kapatid. Ito, panoorin natin yung video na ito. Talagang kinall out nyo ang LTO. Kinall out nyo ang LTO para labasan ako ng show cause order. LTO! Ako naman na magko-call out sa inyo kaya. Paano na itatransfer ang mga nakaw na sasakyan? Dahil ako, biktima ako niyan. Yung sasakyan ko, ninakaw, na i-transfer sa ibang may-ari. Paano natatransfer ang nakaw na sasakyan na walang deed of sale mula sa original na may-ari? Total, kinall out nyo naman ako eh. Di ba? Pero alam mo, natutuwa ako dahil kinall out ako ng basher. Yung mga lahat, konting pagkakamali. Ako ho ay talagang ang shaky so ay nandito lang sa labas ng gate namin. At yung gate within the road of the subdivision road. Aguirre. Okay? Kami na may bayanihan. Hindi ko nabasa na bawal palang hindi naka-seatbelt sa loob ng subdivision. Ang tagal mo na maoblo. Sige. Hindi ko alam yan na bawal pala ang hindi naka-seatbelt sa loob ng subdivision. Usually, pag nagdadrive ako, magsi-seatbelt na ako pagpapasok na ako sa any national road. But within the subdivision road, hindi ako nagsi-seatbelt. Nasa loob ako ng subdivision eh. Ang patakbon mo lang naman dito, 20. 20. Di ba? So, paglabas ko ng highway, halimbawa, lalabas na ako ng suka. Yan. Bago pa lang ako, paglabas na ng subdivision, magsi-seatbelt na ako. Yun. So, tama. Maganda rin yung bantay sarado nyo lahat ng aking ginagawa at nakikita ko yung aking kamalian. Kasi kayo na yung nagpapaalala sa akin eh. Ay, mali yan. Okay. Maraming salamat to. Ngayon, ako lang ay magtatanong. Dahil dyan sa pag-call out nyo, biruin nyo, nandun lang ako sa may Pizza Hut. Nasa gate lang namin yun.
ay siyempre papasok na rin ako sa subdivision loob ng ng kung saan ako nakatira, ay hindi na ako nag-seatbelt. Usually kasi wala naman Kumbaga, wala naman traffic light. Nagets nyo? At saka bawal pala yun. Kahit nasa loob ka ng subdivision, bawal na hindi mag-seatbelt. Ay maraming salamat. Bawal naman talaga nakikita nyo yung aking pagkakamali. Di madali nang itama yan. Kaya, kung yung maliit na bagay nakita ng LTO, bakit yung complaint ko hindi nila makita? Bakit yung sasakyan ko na stolen, na nireport ko sa HPG, ay na-transfer nang wala akong pinipirmahang deed of sale? Magsalita ka, Lakanilaw. Ikaw, kino-call out kita. Marcos Lakanilaw ng LTO. Paano na-transfer yung sasakyan ko na stolen car sa register ng LTO na walang proper documentation at fictitious yung ID nung naka-avail nung aking sasakyan. Naggagaling-galingan ka di ba? So kino-call out ko lang si Yusek o Asek ba yan? Lakanilaw. Na bakit na yung na itatransfer sa ibang pangalan nang walang proper deed of sale? Nagtatanong lang po ako. Baka di wala siyang sagot. Investigahan nyo rin yun. Di ba? Ba't di ka nagreklamo sa directly? LTO. Yun lang gusto ko. Paki-imbestigahan nyo rin Sasagutin ho namin yan na yung show cause nyo sa akin. Walang problema yan. Pero sana sagutin nyo rin yun sa akin. Paano ho na i-transfer yung ninakaw na sasakyan ko sa ibang pangalan? Kompleto ho ako ng report ng HPG. Ano ang hirap sa'yo, Norman Mangusin? Nagngangaw-ngaw ka sa live stream ng iyong YouTube channel. Pinapapunta ka nga sa LTO. So bakit hindi mo sabihin yung mga reklamo mong yan kung talagang totoo yung aligasyon mo na ninakaw yung sasakyan mo and then naibebenta yung sasakyan sa ibang tao na walang deed of sales? Bakit hindi mo ireklamo doon? Na ikaw rin pala naagrabyado. So bakit mo i-justify ang ibang bagay na hindi naman dapat, mga ka-plastic? Diba? Parang gusto mo mangyari, okay lang sa'yo na gumawa ka ng mali. Sa iba, okay lang din. Diba? Sige nga. Yung hindi ko pagsiseatbelt sa loob ng subdivision, nakita nyo po. Sinuspindi nyo yung aking lisensya. Wala pong problema. Susunod po ako. Diba? Magpapail po kami ng sasagot po kami ng proper. Ako naman ay magtatanong sa inyo, lalo na sa iyo, Asek ba o Yusik Lakanilaw? Marcos Lakanilaw? Bakit yung mga nakaw na sasakyan, napapayagan yung naitatransfer ang pangalan kung kani-kanino? Alam nyo namang mabigat nakaw. Yun. Ibig sabihin, hindi nyo bine-verify ng maayos yung mga dokumento. Ganun po ba? Ganun po ba? Meron ho ako, kompleto po ako ng HPG report. Ninakaw ho yung sasakyan ko. Abay, nagulat ho ako, nakatransfer na sa ibang tao. Diba? Kasi yung maliit na pagkakamali ko, kung yun may pagkakamali, talaga na inaamin ko naman nandito ho ako sa loob ng subdivision, hindi ho ako nag-seatbelt. Totoo po yun. Pero pag lumabas na ho ako sa gate ng subdivision, nagsi-seatbelt na ho ako. Totoo rin po yun. Hindi ko naman ho alam na bawal pala ho na huwag mag-seatbelt sa loob ng subdivision. Kinall out lang ho kayo ng mga basher ko, sinokos order nyo ako. Maraming salamat po. Sasagutin po namin yan. Sinuspindi nyo lisensya ko, okay po. Maghahanap pa ho ako ng driver. Pero baka naman pwede ko rin kayo i-call out dahil ang galing-galing nyo po. Yung maliit na bagay, nakita nyo, Yusek Lakanilaw, Marcos Lakanilaw. Baka pwede ko namin ho kayo i-call out. Bakit ho yung sasakyan ko na ninakaw na i-transfer sa ibang pangalan? At hanggang ngayon, hindi nyo pa ho nare-resolve.
Mm. Alam mo mga ka-plastic, kung ninangangaw mo yan sa YouTube, edi sana personal kang pumunta sa LTO at nireklamo mo rin yung mga nangyayari dyan. Diba? Inireklamo mo sana yung ninakaw na sasakyan mo na walang deed of sales ay nabenta sa ibang tao. Bakit kailangan mo magngangaw-ngaw? At ngayon magsasampa ka ng kaso against sa mga taong yan. Diba? It's clearly irrelevant ang iyong mga sinasabi na parang gusto mong i-justify yung mga pagkakamali mo okay lang. At take note sabi niya, hindi daw siya nagsi-seatbelt kapag nasa loob siya ng subdivision. Yan ang sabi niya, di ba mga ka-plastic? Pero pagdating sa mga national highway o sa mga lugar na medyo busy road, ay sinusuot naman daw niya di umano ang kanyang seatbelt. Pero aside doon mga ka-plastic, pinatawang ka rin ng LTO na peke ang iyong plaka. Mga ka-plastic, naglalagay ka ng plaka sa iyong Ford Expedition ng peke. At pangatlo, yung paglalagay mo ng mobile phone during your driving. Na kaya na-distract ka sa mga ginagawa mo habang nagdadrive ka. So, gaano katotoo sinasabi ni Norman Mangusin na pagdating sa National Highway ay nagsi-seatbelt siya. Tingnan natin yung video mga ka-plastic. Kung talagang totoo. Panoorin natin. Andito lang ho sa labas ng gate to Shakey's. Walking distance lang ho. Syempre, nakalive ako habang kumakain ng Shakey's. Hawak-hawak ng tao ko yung video. Nakikita naman. Start ko yung sasakyan. Loob lang ho ng subdivision. Hindi na ho ako nag-seatbelt. Totoo po yun. Loob ba talaga na subdivision yun? Mali ho pala yun. Na nasa loob ka ng subdivision mo. Kailangan naka-seatbelt ka. Yung pala ho yun. Sobrang galing Bakit? Biruin nyo. Wala naman ho ako CCTV footage na nag-violate ako. Picture lang mismo doon sa aking live. Pero meron taong humahawak ng cellphone ko. Hindi nyo nakita kung nasaan. Nasa loob ako ng subdivision. Pinatawan nyo agad ng 90 days suspension ng aking lisensya. Nasa highway siya. Kahit i-revoke nyo na, walang problema. Yun, siya na mismo nagsabi mga ka-plastic. Wala daw siya sa highway. At may humahawak naman ng cellphone niya. Pero may mga ibang video na isinandal nga niya yung cellphone at tinapat sa sarili niya. Diba? At tingnan niyo po yung mga background kung talagang nasa highway siya. Diba? Kung makikita niyo po yung poster na yan, ay hindi po siya sa subdivision. Which is nasa national highway siya. Ayan Katwiran nga nila ang Shakey's daw nasa BF Homes. Technically malapit naman doon. Pero hindi magtitinda ang Shakey's sa loob ng subdivision. Tandaan mo yan. Nasa harap ka ng Perpetual Health Medical Center sa Las Piñas Hospital. Diba? Which is nasa mga national highway ka na. Diba? Mga ka-plastic. Meow, 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 meow. Ano na ngayon? Revoke na ang mo. Mga ka-plastic, paano ba yan? Si Norman Mangusin is officially revoke ang lisensya. At siya na mismo nagsabi sa video na okay lang na ma-revoke ang kanyang lisensya. Kasi kaya naman niya mag-drive without license Dahil nakatinted naman po yung kanyang sasakyan. Malay mo naman mga ka-plastic, maraming paraan. Kaya walang problema sa kanya mawalan ng lisensya. Kasi usually naman, ang mga taong nagbabantay sa mga highway ay ang mga motor ang kanilang sinisita. Pero yung mga four wheels mga ka-plastic, never sisitahin ng mga MMDA yan. Kaya malakas ang loob niya.
Gazino lang naman na meron siyang kasama na mayroong backup na magmamaneho ng kanyang sasakyan na may lisensya. Pero pag wala ng bantay at nasa mga lugar siya na kung saan ay wala masyadong huli, ay magagawa naman niya magmaneho without license. Nagets nyo mga kaplastik? Kung sino man ang nakakapanood sa akin na driver na alam nila yan, na kaya nilang magmaneho without license unless kung walang nagbabantay na MMDA sa lugar. Diba mga kaplastik? Kaya alam niya sa sarili niya na kahit ma-revoke ang kanyang lisensya, wala sa kanya yun mga kaplastik. Kayang-kaya niya ang sitwasyon. Kontrolado niya lahat. Kaya wala siyang At ang malaking tanong doon mga kaplastik, which of those name is na-revoke ang kanyang lisensya? Yung pangalang Norman Mangusin ba? O yung pangalang Francis Leo Marcos? Kaya walang problema sa kanya mga kaplastik. Kasi imagine mo, dalawa ang pangalan niya, tandaan mo. Diba? Alin doon sa dalawa ang kanyang na-revoke mga kaplastik? Diba? Pwedeng yung Francis Leo Marcos lang ang na-revoke na lisensya or yung Norman Mangusin. So alin man sa dalawang yon ang na-revoke, meron pa siyang isa mga kaplastik. So maraming instances kaya malakas ang loob ni Norman na okay lang na ma-revokean siya ng lisensya dahil kaya naman niya magmaneho without license mga kaplastik. So malinaw na nagsisinungaling siya sa mga tao, especially sa mga nanonood sa kanya, na wala na talagang hulog ang kanyang mga sinasabi. Imagine mo, araw-araw siya nagbablog, lahat ng mga sinasabi niya puro kasinungalingan. Hindi ba siya kinikilabutan? Na baon na siya sa kasalanan mga kaplastik, hindi lang sa mga taong niloko niya, kundi sa mata ng Diyos mga kaplastik. Especially sa Diyos, na talagang napakasinungaling ni Norman Mangusin. At kamakailan lang may pinahamak siyang isang tao na si Joshua Prial Abesilla na nagpanggap at in-interview niya na nagpanggap na nakipagsuntukan daw siya sa subdivision ni Makagago at Sabman. Dahil nangangailangan ng pera si Joshua na inalukan niya ng 50,000 pesos. Pero mabungad-bungad lang na binigyan lang daw siya ng 2,000. At naging itchapwera siya sa puntong yun dahil hindi siya kinausap after nun. At inutusan pa niya yung mga gwardiya sa labas ng subdivision na wag papasukin tong taon to once na nakausap niya na ito. O di ba tarantadong nila lang yan si Norman Mangusin mga kaplastik? Na lahat na lang ng mga kasama niya, lahat ng mga kausap niya ay lumulubog sa kahirapan, 'di ba? Sa kahihiyan. Hindi ko alam kung bakit may naniniwala pa sa taong 'to. Pero sana dumating ang panahon na makita natin talagang siyang makukulong dahil pagpasok pa lang ng Enero 2026 ay makikita na natin si Norman Mangusin na susuot na ng kulay orange na t-shirt. At dodonatin na siya ng pamilyang Sputnik mga kaplastik. So hanggang dito na lang ang aking opinion. At ito yung update natin na 100% na-revoke ang kanyang lisensya. Good luck na lang sa'yo Norman Mangusin sa January 2026. At alam mo na kung saan kakalalagyan. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel
At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga kaplastik.